istorya sa Luke chapter 8 verse 26. Verse 26. Kag down diri sa my verse 36. Basahon ko diri. Basahon naton dira. Luke 8, chapter 8, verse 26 through 36. Okay? Akong pagkabasahon diri, sunda sa inyong mga mata. And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee. And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man, which had devils a long time, and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech thee to torment me not. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters, and he brake the bands and was driven of the devil into the wilderness. And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion, because many devils were entered into him. And they besought him that he would not command them to go out into the deep. And there an herd of many swine feeding on the mountain, and they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them. Then went the devils out of the man, and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the lake, and were choked. When they that fed them saw what was done, they fled and went and told it in the city and in the country. Then they went out to see what was done, and came to Jesus, and found the man out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. They also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed. Ang ginbasa naton diri medyo malawig-lawig, pero luyag ta naton diri ipakita ang kabugusan sang istorya sang sining istorya no sang isa ka demon possessed nga tao diri nga na-encounter diri ni Jesus. Ang sunod sa aton ginbasa sa sina nga duog sa country sang sanduag na country of the Gadarenes, which is over against Galilee. Okay? Ang ining duog sang Gadarenes, and sang nag-abot dito si Jesus, and when he went forth to land, there met him out of the city a certain man which had devils a long time, and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tombs. Ang ining demon possessed nga tao ngini, ginsugata niya si Jesus, kag sa madugay ron nga panahon, ang ining nga tao, according to the Bible, which had devils long time, dugay ron. And wear no clothes. Why siya nagapanapot sa iyang lawas? Wala sa panapton. Karon, why man siya nagapabilin sa sina nga balay? Meaning, ang iyang nga puloy-an, nga masami niya nga tiniran nga duog, amo ang mga lulubngan, but in the tombs. Sa nakita niya si Jesus, nagsinggit siya, kag nagluhod siya, fell down before him,
kag nagasinggit sa mabaskog nga tingog nga nagasiling, "What have I to do with thee, Jesus? Ano ang akon himuon sa imo, Jesus? Anak sang Diyos nga among pinakamataas. Nagapakitluoy ako sa imo, hindi ako pagsakita." Nagapakitluoy ang devil diri o ang devil, mga devils. Hindi ako pagsakita. Ang ining unclean spirit, um, nga ini, nga nagapakitluoy kay Jesus, according to verse 29, "For he that commanded the unclean spirit to come out of the man." Kay si Jesus nga ini, ginamanduan ni Jesus nga gwa ka sa lawas sa sining nga tao. For oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters, and he brake the bands and was driven of the devil into the wilderness. Ang ini nga tao, siguro ginakuha ni siya, ginagapos ini siya, na, sang kadina, ti ginabugras man niya ang kadina, and he break the bands, ang gapos, kag ang devil, ti ginahiwa and was driven of the devil into the wilderness. Nagapanlakaton siya sa diin nga duong nga diin ang luyag sang devil sa iya, no? Okay. Karon, ginpamangkot sa ni Jesus, "What is thy name?" Ano imong ngalan? Siling sang kwan dito, siling niya Legion. Ang akon ngalan Legion kay tungod nga damo kami sa sulod sining nga tawo. Kag nagpakitluoy sila, and they besought him that he would not command them to go out into the deep. Hindi lang nagapakitluoy ining mga demons nga ini, sabi hindi lang kami pag ipadala sa kadadalman. Sa baylo nga ipadala lang kami sa mga baboy. Sa mga baboy. Yang mga baboy ara dira sa palibot nga ara sa bukid nga may nagapahalab sa ila, nagapakaon sa ila. Ang ining mga devils ngini o kung demons nagkadto sila dito sa mga baboy ginpadala ni Jesus dito. And they besought him that he would suffer them to enter into them, and he suffered them. So nagsulod sila sa mga baboy. Ano nagtatabo dito? 33. Then went the devils out of the man. Nagwa ang mga devils dito sa tao and entered into the swine, and the herd ran violently. Ang ining herd, ang katilingban kang mga baboy ngini, nagdinalagan sila dito sa pilas, no? Down a steep place into the lake, and where chok kag nalumos sila. Verse 34, and they that fed them, kag ining mga nagabantay sa mga baboy, naglakat sila, nagparlagyo sila, kag nagkadto dito sa syudad, kag nagpanugid dito kan ang nanungod sang nagkalatabo sa mga baboy, kag sa sining tahong ining demon possessed nga ini. Pag 35, then they went out to see what was done. Nagkadto sila dito, nagbalik, kag gintanaw kung anong natabo, and came to Jesus. Sandito na sila sa kay Jesus, and found the man out of whom the devils were departed. Nakita nila ang tao nga ini nga nag-ayo na, sitting at the feet of Jesus, nagapungko siya sa tiil ni Jesus, clothed, napanaptan rin. Kay kaina wala siya sang panapot, no? Diri napanaptan na siya, and in his right mind, ara na siya sa husto niya nga una-una, and ang anong nakita naton diri? Ang nakita naton diri, according to the verse 35, ay ining tao nga ini was clothed and in his right mind, napanaptan na siya, kag maayo ng iya nga huna-huna. Amo na bala nung nakita naton diri sa sining nga ginbasa naton, nagapati kita nga ang tao gid man gali nagapag-ukol si Jesus di man ang magbag-o sa kabuhi sa tao, no?
kadamo sang mga kabuhi sang mga tawo nga wala pa sila sa Ginoo. Nakita tagin nga ang ila na lain ang lain ang set up kang pangunaw kang tao. Lain man ang focus ng tao sa tiyon nga nakilala nila si Kristo Jesus ang ilang kabuhi naglain ang dalagan sa ilang nga mga pangunahuna. Okay? Di amora lang nakita naton di sa sininga verse nga ginbasa naton nga ining demon possessed nga ini nga tao unclothed. Hindi siya kabalo magkuan niya nga self, no? Mag-arrange ang self niya, mag-manage ang self niya. Okay? Because he was before ang iyang mind is not yet settled sa Ginoo kag why man siya kabalo kung anong kakatabo sa iyang self, ah, unless nga ang kabuhi niya nakilala niya si Kristo Jesus and then nakita ta diri nga sa niya sa Bible when he was healed sa nag-ayo siya, he was unclothed and he was in his right mind. Sa nag-ayo na siya, napanaptan na siya, no? Kag nanginhusto ng dalagan sa iya pamunawna. Ti diri nga nakita ta bala kung paano ang Ginoo nag-ayo sa sini nga tawo kag ang iyang kabuhi physically he was arranged, settled ang iyang kahimtangan, and also his mind, he was in his right mind. Now, so bilang mga Kristiyanon, di ba sila sa Bible in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Busag isa ka tawo, ngara na siya kay Kristo Jesus, siling sang Bible. Bag-o na siya nga tinuga. Bag-o na siya nga tinuga. Ang daan nga mga kinaugali nga mga butang nagtaliwan na, yari karon ang tanan nga mga butang nangin pag-una. Nagambal ini kang aton kabuhi nga nangin bag-o na kita sa kay Kristo Jesus, a new life, bag-o nga kabuhi. Okay? Ti ginbayaan tang daan tang kinaugali kag naghimo na kita sang bag-o nga mga utang. Amo dang nakita naton sini nga tawo nga ini, no? Nga sang nagbag-o na siya tungod nga ginbag-o ni Kristo Jesus, ginayo ni Kristo Jesus ang iyang kabuhi. Now, kita nga mga Christian, ano nga huna-huna nga maging-ara sa aton? Kaya nakita naton kita, he was in his right mind. Kita nga mga Christian, gusto sa Ginoo nga aton nga mind, mangin settled man kita sa Ginoo. Okay? Namo nga aton nga mind nga do empty glass niya, it is like an empty glass. Ang isa ka glass lang o kung baso, wala siya sa sulod. Depende kung ano ang ibutang kang liquid nga masadlan siya, no? O kung ano nga object ang ipwede isulod sa glass. Ang aton nga mind amo man ra depende sa outside world nga nagasulod, no? Sa aton nga human mind nga pwede ta nga among nagakuan ma-adapt ang salit sa gwa nga gina-absorb ang aton nga mind. Okay? Since nga ang aton nga mga five senses naga-function siya, ang aton nga senses, ano yung five senses? Touch, seeing, no? Smelling, sense of sight, sense of touch, sense of smell, ano pa get? May five senses kita. Once nga mag-function ina siya, ang tanan nga mga makita ta, mabatian ta, ma-smell ta, makita ta, mabatyagan ta, nagahatag sang message sa aton nga brain, no? Kag dira sa aton nga mind. Okay? So what is a good mind?
ano nga maayo nga huna-huna nga mangin-ara sa aton? Number one, we need a mind to work. We need a mind to work. Okay. Welcome, no? Good morning, Brad. Yeah. Hey, Ma'am Jerisa. We need a mind to work. That's number one. Gakinanglan kita sang isa ka huna-huna nga a mind to work. Anong butli mo sang a mind to work? Nagambali ni kang focus, no? Focus. Rablang sa atin ginaobra, dapat nga naka-focus kita. Okay? Naka-concentrate kita sa atin nga ginaobra. So that is a mind to work. Now look at in Jeremiah chapter 4 verse 6. Ano nga ba diri sa Jeremiah chapter 4 verse 6? Jeremiah. Nehemiah. Nehemiah chapter 4. Chapter 4 verse 6. The Bible says, so built with a wall, and all the wall was joined together unto the half thereof. For the people had a mind, to work. Para ang ini nga istorya na nabo ini sa time ni Nehemiah. Si Nehemiah ginupod niya ang mga Jewish community diri nga nabilin dito sa Jerusalem nga updan siya sa sini nga trabaho. Tukuron ilaliwat ang the wall of Jerusalem nga ginguba sadto sa time ni King Nebuchadnezzar nangayo sang si Nehemiah sa hari nga magbalik siya sa Jerusalem tagod nga tukuron ining guba nga wall. Kang pag-abot dito sa Jerusalem ginimbitar ni Nehemiah ining mga remnant dito, Jewish remnant nga updan siya sa sining nga pagtukod sang wall. According sa verse nga ginbasa naton, so built with the wall, gintukod namon ang pader, and all the wall was joined together. Kagang tanan nga pader nagtabo sila, was joined together unto the half thereof. For the people had a mind to work. So meaning ara ang concentration, ang focus nila sa ila trabaho. Tubtob nga natapos nila ang ining wall. Nami, no? Amura galing nga sa aton mga trabaho, dapat may focus. Siguro parang ang bani Apostol Paul nga mind your own, basta sila sa iba, no? Mind your own business. Huna-hunaan, no? Huna-hunaan imo nga bulong obligasyon. Concentrate ikaw, focus ikaw sa imo nga trabaho. Mind your own business. Kaya mo marang ang ba ni Apostle Paul nga be not slothful in business, fervent in spirit. Sila na Apostle Pablo, not slothful in business. Hindi kita nga mangin slothful sa aton nga mga obligasyon. So amo diyan ang luyag sang ginugali nga matabo sa aton, a mind to work. We need a mind to work. Okay? Gambal kang focus naton sa aton nga trabaho. Kag ang number 2 diri nga kinahanglan kita as Christian, we need a mind that is stayed on God. Ang huna-huna nga nagapabilin sa Diyos. That's number 2. Makita natin diri sa Isaiah chapter 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. The book of Isaiah. Isaiah 26 verse 3. Okay. Nagasiling diri,
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Siling ni Isaiah sa Ginoo, Ginoo, ikaw magahalong sa iya sa imo himpit nga kalinong, kayang iya huna-huna nagapabilin sa imo, tungod siya nagasalig sa imo. Ang pangamuyo ni Isaiah sa Ginoo nga ining people of Israel, ang pungsod sang Israel, siling ni Isaiah, ikaw magatipig sa iya sa imo himpit nga kalinong. Ang word ring nga him nagatumod ini sa the nation of Israel. O pwede taman applicably sa aton kaugalingon as individual Christian, no? Nga pwede ta ginarelate naton ini nga istorya nga ang Dios amuman magatipig sa aton sa iya himpit nga kalinong. Kayang aton huna-huna nagapabilin sa Dios. Ti kung ang aton gali huna-huna nagapabilin sa Dios, nagatuga ini sang kalinong. Okay? Matawhay, malinong nga huna-huna. Ang huna-huna nga ini nga nagapabilin sa Dios, isa ka pangunahuna nga nagahigugma sang kalinong. In short, mga peace-loving people, no? Peace-loving people. Ang peace nga ini is, kwan siya mo? Hindi ni siya you cannot buy peace. May nabasahan bala ko nga siling niya, you can buy food, but not appetite. You can buy bed, but not sleep. You can buy medicine, but not health. You can buy, anything you want, but you cannot buy peace. Pwede mong bakal ang tanan. Bed, but not sleep. Food, but not appetite. Kanon mo lang pagkaon nga malalon, kung wala ka man gana magkaon. Malahalon nga tululugan, hindi man malinang imo katulugon. Hindi ka katulog. Mabakal mong malahalon nga bulong, pero hindi mo man ay kayong lawas, hindi man. No? Kaya ang isang mo ka bulong kung hindi rin magbaton lawas mo sa bulong. Ano pa gid? You can buy one. Anything nga gusto mo baklon, pero hindi mo mabakal ang kalinong. Ang nagatugro kang kalinong kanatan, bisan waay lang man kita sang madamo nga kwarta, nga property, ang pinakamarahalan para kanatan, amo ang kalinong. It is a priceless position. Okay? Isa ka position nga wala bili. Kay ini nga kalinong ginhatag ang Ginoo. So a mind that is stayed on God. Okay? A mind that is stayed on God. Ang urong gusto kang Diyos sa akin mga una-una. At number 3, there is a mind filled with hope. Ang pangunahuna nga napunan sang paglaom. Ang mapagidya. Mabudlay ko nagapangabuhi kita sa nga world, sa nga pangabuhi, nga way kita paglaom. Ha? May mga tao nga siling nila, sige lang, padayon lang sa kabudlayan, kay naabot ang panahon may paglaom din. Correct rata na. As long as there is life, there is hope. May paglaom din. Okay. Ang aton paglaom na maginikanan, kabataan naton. Okay. You reap what you sow. Kung ano may ginpanggas kita nga maayo, mag-aani man ini sang maayo. No? Kaya murang principle kang Bible, nga sa sining nga world mabudlay nga nagapangabuhi kita nga waay kita sang paglaom. Kita nga mga Christian sa tion nga ginbato naton si Kristo Jesus nga aton Ginoo kang manuluwas. Ang prinsipyo sa pulong sa Dios ginapangabuhi naton, ang pagtuo ngalin sa pulong sa Dios ginapangabuhi naton. Kag ina nga kabuhi sa ista Kristiyanon, it is a mind filled with hope. Ang pangunahuna nga ginalikupan kang prinsipyo kang pulong sa Dios, ang murang pangunahuna nga napun-an sang paglaom. Okay? Napun-an sang paglaom. Anong siling diri sang the book of Romans chapter 12 verse 12, okay? Romans 12:12. The book of Romans chapter 12 verse 12. The Bible says, rejoicing in hope,
patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ginsambit dira sa verse 12, rejoicing in hope. Ang huna-huna, ang panguna-huna nga napun-an sang paglaom amo nga nagahatag inigali sa tuwag nga rejoicing sa aton. Rejoicing. Ano ginsambit nga Apostle Paul sa the book of in 1 Thessalonians chapter 4. Kay di lang nga kita nga mga Christian ginatagan kita sini nga kaalam sang pulong sang Dios nanungod sang coming of our Lord Jesus Christ. Ang siling nga Apostol Pablo diri sa iyang sinulatan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Ang ini nga mga pulong nga mga mensahe nga ginhambal ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon, amo ini ang ilang nga ginalauman sa ilang nga kabuhi ang nanungod sang pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. Nga ini nga event ginapaabot nila bisan pa sa aton nga panahon subong ginapaabot naton ini kag ini nga mensahe nga ini nagahatag sang paglaom kanaton kag ini nga paglaom time will come nagahatag ini sang rejoicing para sa aton. Ang comfort ang ini nga event, ang ini nga message nga ginhambal ni Apostol Pablo. Okay? Kamura nga kita nga mga Christian lain na gid man ang aton nga pagpananaw sa aton nga kabuhi. Damdaman ta since nga gin ara na si Kristo sa kabuhi naton, ang ini nga pangunahuna sang pulong sang Dios nangin ara sa aton kag nagahatag ini sang paglaom para kanatan. Tanaw nyo lang kabuhi, diri nga waay pa nila nakilala si Kristo Jesus. Ining mga Ephesian Christians bala. Sa waay pa nila na-encounter si Jesus Christ. Aring kabuhi nila in Ephesians chapter 2, verse 11. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh. Dumduman ninyo sang una, sang mga hintil pa kamo. Busalon nga hintil, waay pa nila nakilala si Kristo Jesus in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Gintawag kamo nga mga uncircumcision sang mga circumcision. But silingon, uncircumcised kamo, mga Gentiles pa kamo, mga idol worshippers kamo. Kay hindi man kamo iyang mga circumcision, nga hindi kamo Hudiyo. Verse 12, that at that time ye were without Christ, Christless sila, why sila Kristo, gakabuhi sila, pero wala sila sang Jesus, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope. Hopeless sila no hope, and without God in the world, godless. Christless, hopeless, godless in the world. Ang ining kaimtangan kang mga Ephesian Christians ngayon isang una nga way pa nila nakilala si Kristo Jesus. Verse 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, maraya kamo sang una, are made nigh by the blood of Christ. Ginpalapit kamo pagi sa dugo ni Kristo. Kamo dia ang kaimtangan sa mga tao galing ay nila pa nakilala si Kristo Jesus. Kita nga mga Christian, we have a mind filled with hope. Tungod nga na si Kristo Jesus kabuhi natin. Now, in number 4, we need a mind as one. A mind as one. Nagambal sang unity. Maghugpong kita, mag-isa kita sa kay Kristo Jesus. Now, in the book of 2 Corinthians 13:11. 2 Corinthians 13:11. 2 Corinthians 13:11. Nagasiling diri. 13:11.
Nagasiling, finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Siling Apostle Paul, finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind. Mag-isa ka mo sa panguna-una. Mag-isa ka mo sa una-una. Nagambal sang unity. Ang mga Kristiyano dapat may unity sila. Maghugpong, mag-isa sang huna-huna bahin sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Philippians chapter 4 verse 2. Kadamo kita verses diri pero tungod sa papulang kanto ka time bayin-bayin nang tanlang ini. Philippians chapter 4 verse nagasiling diri, I beseech Judas and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Ginapangabay ko si Judas kag si Syntyche nga sila dapat mag-isa sang huna-huna. Mag-isa sang panguna-una. So meaning, botsilingon sini, mag-unite ka mo, magkaroon ko mo ng agreement, mag-isa ka mo sa buluhaton. Okay? Mag-isa ka mo sa buluhaton. Mind as one. Chapter 2, verse 2, abi, chapter 2, verse 2. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Mamagyan ng balpagid na Apostle Paul. Ipunan yung ako nga kalipay. Kag be ye like-minded. Kuan ka mo. Be ye like-minded. Butlingon, mag-isa ka mo sa una-una. Like-minded. Having the same love. Being of one accord, of one mind. So mo ang ginapangabay ni Apostol Pablo sa mga tumulo diri sa Philippian o kon Pilipay nga mag-isa kamo sa huna-huna bahin sa pag-alagad nyo sa Ginoo, no? Hindi kamo magkaroon ng disagreement o kon magkaroon kang conflict o kon contention o kon anger sa isa kag isa. Mag-isa kamo, mahugpong kamo sa buluhaton. Okay? Amo nang luyag ni Apostol Pablo. And then, number 5 diri, we need a mind like Christ. Kambal ini kang Christ likeness. Philippians chapter 2, verse 5 through verse 8. Diri, no? Sa Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not to robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Nagambal ini sang self-humbling of Christ. Anong tawag sini sa kinosis? Ang tawag sini sa Grego. Ang kinosis, what silingon, self-emptying. Si Jesus, nangyan, gipakita niyang self niya nga, though, as if though empty siya. Nagambal kang iya, gambal sa iya nga humility. Nagpaubos na. Ang iyang pagpaubos, bisan anong ginimo kang tao sa iya, gin-accuse siya falsely, ginasakit siya, gin-crucify sa cross, ang tanan nga makiri ara sa iya, gintamay siya, even ang iyang nga humility, tubtob sa cross, gindala niya ini, nga namatay siya. So, nagapakita sa kita nga mga Christian, ang luyag na Apostol Pablo, daring iambal sa mga Philippian Christian, nga dapat ang atan nga mind, pareho man kay Christ. Christ-likeness ang napakita diri. Ang huna-una ni Kristo Jesus nga mapinaubuson siya, dapat nangin amo man sa aton nga mga Christian, na
si Jesus Christ among aton nga model kang aton nga pagkabuhi sa iyang self-emptying, self-humbling ni Christ, siyang aton modelo sa aton nga kabuhi. Ano siling sa Bible? Um, ano kanyang balsang the book of Peter na dira? Living as an example that we should follow his steps. Ginbili na niya kita sang example sang iyang mga tikang sang iyang mga banas, no? Tungod sa iyang kabuhi, ginbili na nakita sang example. So ang Christ likeness nga kabuhi nagahuna-huna siya sang verse 8. Finally, brethren, chapter 4 sa Philippians, chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, things are pure, things are lovely, things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, ano sila sa Bible? Think on these things. Ang pangunahuna gali nga priyo kang yan ni Kristo nga pangunahuna, nagapangunahuna siya butang honest, lovely, praise, virtue, napakita kay na, pure, amo daw mga butang nga ginahuna-una naton. Because ini nga una is a mind like Christ. Christ likeness na pangunahuna. Okay? Kag number 6 diri, lastly, we need a sound mind. We need a sound mind in 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy 1:7 nagambal diri 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Ano nga mind iniya? A mind, a sound mind, nagkamali ka sang free from fear, hilway, halin sa kahadlok. Na? Hilway, gikan sa kahadlok. Meaning, ihilwayon kita sa mental disturbance, emotional disturbance. Ang ini nga pangunahuna nga manginara sa aton. Okay, a sound mind. Ang ining sound mind naghatag sang courage sa aton and peace sa aton. God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Anong ambal ni Jesus gani in John chapter 16? In the world ye shall have tribulation, but in me ye might have peace. Amo diyang peace sang Dios nga nagahilway sa aton gikan sa kahadlok. Okay? In John 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Hindi ka mo magkalalisang, magkahadlok. Ang inyo tagipusoon, magtuo ka mo sa Diyos, magtuo man ka mo sa akon. Okay? Ang mind diri, kung ang heart diri, let not your heart be troubled. Sometimes, connected man sa aton nga mind mo. Okay? Kung troubles ang aton nga mind, ara sa kagamo, ang heart natin ga apektado man ra. Heart kag mind kuan sila nga duwa, naga-interchange na sila nga duwa, no? Ang ilang nga function sa aton nga kabuhi. Okay? That is why nga ang peace of God, anong siling sang kuan? Sa book of Philippians chapter 4. Balikan natin ang Philippians chapter 4. Hindi lang heart naton ang luyag sa Ginoo nga mabutang sa malinang, even our mind. Now look in Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amura ganino ang heart kag mind simultaneously. Nagakuan na sila nga duha. Naka-function na sila nga duha. Ikuan nato na. Let the peace of God reign in our hearts and minds.
nga mo siyang maga-control, maga-take control kang aton nga mind and heart naton. Kag ano gali sila man kang Bible man, a merry heart doeth good like a medicine. Di kon ang heart kag mind ara na si Jesus, ginakontrol kang kalinang kang Dios, naga-work out na siya as it acts like a medicine, no? Do nanging kaangay siya sa medisina. Kamo ni no, ang kabuhi galing yara na kay Kristo Jesus. A mind, we need a mind to work, a mind that is stayed on God, a mind filled with hope, a mind as one, a mind like Christ, and a sound mind. Amo nga aton kinahanglan sa subong naton nga panahon. Sige, dili kita mag-end kay atang time tama na ka kulang. Kag again, praying and hoping sa aton mga huna-huna no. We hope and praying nga wa isang mga so-called things nga naga-pressure sa aton, nga naga-create sang trouble sa aton, gusto sang God mabutang kita sa matawhay kag malinang nga mga anak sa Dios. No? Kung hindi human as we are, hindi man ra siling ma-avoid naton. Gabot man lang ra, pero praying and hoping nga tamaan kita mag-manage sa aton nga sa aton nga self in due time nga mag-abot ang mga pagtilaw sa kabuhi naton. Sige, mag-pray na lang kita sa pagtakop. Lord Jesus, thank you. I'm praying, Lord, this morning. Thank you for the presence of everyone, our brothers and sisters. Lord, praying, may your Holy Spirit showering upon us, Lord, and comforting us and guiding us, Lord, into all truth. And praying, Father, na ikaw mag-sustain sa amon by your grace and your love and mercy na mag-cover sa amon tanan. Kaya nag-praying kami and nagapanugyan kami, Lord, sa amon man nga health namon, sa gyapon namo yung amon, Lord, nga nagatag comfort sa amon. Ang imo gid nga promises nga hindi mo kami pagbabayan. Salamat, Lord, sa provision kag protection sa amon tanan, sa amon nga family, sa amon kabataan and our family members. Salamat sa ning adlaw kag bato na, Lord, ning amon pag-alagad sa imo nga mga pulong, and praying to all our brothers and sisters in the Lord. Hindi namon kaupod sa ning adlaw wherever they are right now. Kau, Lord, maga-help sa ila, maga-strengthen sa ila, maga-guide sa ila. Salamat ini amon nga pangamuyo in Christ's mighty name. Amen and amen. Okay. This parent was in hymn number 9. Love lifted. I was singing deep in sin. Ready? Sing. I was sinking deep in sin, far from the faithful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever to Jesus sing. Love so mighty and so true merits my song of songs. Faithful loving service due to Him belongs. Love
Father, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Alright, thank you sa tanong na song is Mark. Okay. So may mga paibalo kita. After sa aton nga worship service, no? Iban sa ato ti ma-prepare lang kita karon may panyaga kita dali. Kada yon, tapos nga panyaga o pawayuway kita by 2 o'clock, Ma'am Virgie. Ma-start na. Alas 2 para sa hapon, may program si Pastor dito sa Barangay Kukulo, sa La Church. Di ma-join kita dito, no? Dito karon sa hapon. Mapilusip kita dito. Sige. Kay subong ang ilang ang church anniversary nila, sininga agalayin man ang program nila karon sa hapon kita naman. Okay? Kaga kita may man ang aton nga we have also family Thanksgiving naton sa nga Sunday, third Sunday of December. Okay? Third Sunday. Sige, paano kita? Anything nga madala naton, pwede dalaw naton diri. Tipunan naton Okay. Kag ano pagid ni? Mayara kita nga young people, fellowship, no? Mangita pa kita sa Saturday, no? Okay, mangita pa kita sa venue naton kung dito kang lugar. Hindi ko ka ba? Pastor Janel. Dito kita Pastor Janel. Sige. Kaga also, lately na lang, may istorya kita bahin sa aton aton nga church. Ano na ang plano kung di ko siya. So, kailangan na Sige, and praying also man sa aton mga utod sa Ginoo, sa ibang apungsod, sa gyapon, praying kay Naminda, Toto Rainer, Sister Juby, and siya, no? And John Dave. May nalawas na sa inyo. Padayon lang sa pagkatutom sa pag-alakad. Sige, hatag ta ang special number kung may ari kita. Their special number. Okay.
again sa aton nga special number is okay, so matapos kita for the wire. Victor's Crown. Nadaog magabaton sa purong-purong kung pagya nato gikan sa Ginoo. Sige. This time, kung kita magpadugay pa sa aton time, siguro magatag na lang kita sa aton mga bahin, sa aton nga bunga kang aton mga kinabudlayan para sa Ginoo. Magapangamuyo kita sining tion at pangabayon naton si Sister Rubina sa pagpangamuyo for the offers. Salamat sa mga Lord para sa mga kaliwasan. Pero pinapasalamatan man namin ang mga lugar yung ginatag
Okay. Sa ato ni kaduha nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, diri kita sa aton mga libro, sa aton ano sa aton mga Biblia, diri kita sa Psalm, the book of Psalm 100 verse 2, the book of Psalms. Psalms 102 100 verse 2. Or from verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Lord, pabay kami liwat sining meditation sa mga pulong. Kapangayo kami liwat sang talam. Nga luyag mo, Lord, na ipalabot sa amon nga mga pulong nimo. Tuloy kami pagi sa aming Bulang Espiritu. Mga mangpa namon ini ang luyag mo nga palabot para sa amon. Sa liwat, inyamon pangamuyo, sa manifestation sa mong Ginoo. Amen. Ang ginbasa naton diri bago lang, serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Mag-alagad sa Ginoo nga may kalipay, magkari sa iya nga presensya upod sang mga pag-amba. Okay? Ang nagapakita diri sa nungkod sa aton pag-alagad naton sa Ginoo, no? Ang pag-alagad naton sa Ginoo. In the first place, according sa pagtuon, ini isang 2008 ini siya nga data. May data man kita sa subong nga current, no? Current on nga news about sa sining the ministry sa pagpangalagad. According to several confirmed nga sources, sa sining ginkuwaan nga mga sources nini, nagapakita diri ang ining balita. There are 1,500 pastors leave the ministry each month due to moral failure, spiritual burn-up, or contention in their churches. So, sa nagligad nga mga Sundays nin natandag man tuloy ang kuliwat nga ikuan diri tuloy nga kon liwat nga dugang pagpaybalo bahin sa ministry nga ginatawag. Again, there are 1,500 pastors nga nagabiha sa ministry kada bulan. Sa 2008 pa nga data. To moral failure, spiritual burnout, or contention in their churches. And there are 4,000 new churches begin each year. May nagadugang. But over 7,000 churches close. Okay? Gasirado man. There are 70% pastors constantly fight depression. Just imagine. 70% kang mga pastors nga constantly fight depression. 50% pastors are so discouraged. 80% of seminary and Bible school graduates who enter the ministry will leave the ministry within the first 5 years. Makasugod sa ministry, pero bayaan man ang ministry. And there are 90% said the hardest thing about ministry is dealing with uncooperative people. Suno naman sa report, mga 90% nga nagasiling nga ang pinakabadlay man kuno sa ministry amo ang is dealing with the uncooperative
people. Siguro nato mo niya diri ang mga base bala gamay lang man ang naga-participate, naga-cooperate sa ministry. Ti basta hindi gani mag-cooperate, hindi gani mabuylogan ang ministry, siyempre mabudlay man na, mabudlay man sa mga pastor naton. Kaya mga pastors naton, mga church leaders naton, amo ni sila nagakuan naga kumbaga dos lang naga-maneuver pala. Sila nagadala sang timon katon barko, nobila kang aton salakyan. Sila sini ang naga-manage sa ministry, ng managers. Okay? Kag dapat nga buligan sa pagpangamuyo kag either sa financial, sa material, agod nga maka-build up kang ministry. And also, the report says, pastors' wives, there are 80% spouses feel their spouse is overworked. Ang mga asawa naman ko no, overwork. At involve mo ang asawa mo sa ministry. According to sa report, 80% spouses feel their spouse is overworked. And 80% spouses wish their spouse would choose another profession. Mga 80% kano ka mga asawa man, nga luyag man kuno mangita sa ibang nga profession. Aside sa ministry, dapat may trabaho man, no? Kaya mo maragan siling sa iban nga tent making missionary. Pag missionary kasi iban nga pungsod situit nga may work ka man nga imo, hindi ka lang mag-depend sa sa sending church nga naga-help, no. May nanlag ka ng mga missionary. Okay. Gapangita sila sa nga nga trabaho para may mabulaan man. Hindi lang mag-depend sa ministry sa church. And the report also says the majority of pastors' wives surveyed said that the most destructive event that has occurred in their marriage and family was the day they entered the ministry. Ang pinakuno ka mayor man nga problema sa pastors' wives, nagasiling diri nga the most destructive event nga nagakatabo kuno sa marriage kag sa family sa tion nga magsulod sila sa tawag ng ministry. Correct ra. Ako makasilinggid nga may kunin budlay nga may family ka, may ministry ka, budlay mo. So na siling ko man Virgin kuan ko, paluson ko, ngita ko trabaho. Kung di siling ko naman kung bayaan ko naman ang ministry, ano na lang naman. Bayan ko kumaan ko ano ang mga padulungan ko sa ibang nga lugar. Do you think happy ko kung dito ko sa ibang nga lugar, bayaan ko ang ministry? Siling ko di mo ko happy. Kag bayaan ko ang pamilya ko. Siling ko mas mayad na lang bisan diri lang ko kung may gamay nga trabaho, at least upon ko pamilya ko kag may ministry pa ko. Okay? Damo nga heartaches nga na experience ko sa nga nalampuasan ko man, na-overcome ko man by the grace of God, by the help of God. Agyan ko nga security guard ko. Siling ko instead nga Bible ang kaptan ko sini. Ang nakaptan ko ang shotgun. Maano ba ikaw? Di may pamilya ikaw, may kabataan ikaw. So amo ni gusto ni ang mga report diri. And then bahin naman sa mga pastors' children. 80% of adult children of pastors surveyed have had to seek professional help for depression. Bisa ng mga kabataan, kani ka mga pastors nila, naga-undergo sila sa professional seeking professional help for depression. Nagakapiktuhan man kailang kabataan. That is why nga mo ni ang nakita naton diri nga nanungod sa ministry. Ini nga statistics record diri came from across denominational lines. Ginkuhaan ini sa manalain-lain nga mga grupo kang mga Christian churches kung anong ila diri nga mga palananawon bahin sa kakaluntan sini, nagakatabo sini sa ministry. Nga damo ang nagakwit diri
nga mga alagad sang Dios sa ministry kag ang ministry mismo nagakapiktuan and have been gleaned from various reliable sources such as pastor to pastor and historianay isang pastor to pastor focus on the family ministries today, TNT Ministries, Campus Crusade for Christ, and the Global Pastors Network. Amo na ginbulaan kang data nga ini. Kag nagbuo sila sang isa ka data diri kon ining records di statistics record nga nagapakita diri. So ang ministry hindi madali. Hindi madali. So we have 3 points in serving God. May tatlo kita diri ka points kung paano kita mag-alagad sa Dios o kung serving God 3 points in serving God kag let us remind sang aton nga selves no ourselves once again that to serve God is a privilege. Ang pag-alagad naton sa Dios isa ka privilege. Isa ka pribilehiyo. Magsiling kita nga privilege, why man kita na kay balo, kung ang ini nga privilege, ang ini nga pwede pa mahatag sa aton. Why man kita na kay balo kung saan-o maguntat ang ini nga privilege para sa aton, kay di man kita nagakapot sa aton nga kabuhi, kundi ang Diyos man. Ang ini nga privilege, when you love God, you serve Him. Kung ikaw nagaigugma sa Diyos, ikaw nag-alagad sa Diyos. Loving God is serving God. Ang pagigugma sa Diyos, nag-alagad sa Diyos. Ano siling sa Mark chapter 12 verse 30? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Hugma ang Diyos sa imo tagipusoon, sa labaw sa imo tagipusoon, pangunauna, kalag, kag sang imo kusog. Ang ining aton nga 5 senses, silin aton kay na sense nga nag-function ini siya, nangin functional ang aton nga 5 senses, ang tanan nga messages, by touch, by seeing, hearing, ano pa smelling, ang message naga-travel pa sa brain naton, sa mind naton, no? Kag ini, siyempre, hindi man kita nakapakot kung anong aton nga ang aton nga health, hindi man kita nagakapot. Kaya nga aton nga health, may ginatawag ni sila nga the seasons of life ng kabuhi nga doon pero kang seasons nga naga-vary siya no sa ilang nga season. Ano ka pagtawag ni summer, ano pa gid winter, autumn, spring, ano nga seasons. Ang kabuhi naton is just like a season nga naga-vary ang ining mga season sa kabuhi naton. Hindi ta pagulat nga ini nga mga life naton kay nagaedad man kita, ang aton nga pandinig nagahina raman, ang aton nga mga mata nagalabo naman, ang aton nga memory naga-deteriorate raman, ang aton nga physical naga-deteriorate naman. Anything sa aton nga body naga-deteriorate sa kabuhi naton. So that is why nga hindi forever ang aton nga strength, ang aton nga memory hindi man siya stable nga mientras tanto nangin ang aton nga memory consistent nga nangin sharp lang siya. Time will come naga-deteriorate sa aton nga kabuhi.
Si Joshua, abi anong tabo kay Joshua? Si Joshua gin-prepare niya ang ministry antes siya nga mawala siya. Gin-prepare niya kag gin-transfer niya ang leadership dito kay Joshua. Kay nakita man ra ni Moses nga hindi man siya magtagal, magdugay. For the meantime, gamiton sa sang Dios pero time will come, may mabulas ka na sa mga ministry. Gin-ready, gin-prepare ni Moses ang ministry para kay Joshua. Amo man ra kita ang ministry, siguro makasiling kita nga before pa man kita kuwaon sa Ginoo, may napundar kita na nga ministry. Nga may ibang nga mga bulas ang ministry nga ginsunggal ta. Okay? Sa ministry ano nga nga handong abi? Kung pamangkuton ta kamo no, anong inyong dream sa ministry? Tisling ko yang akon nga dream sa ministry antes pa man nga wow, ko sang Ginoo, way ko pabilin-bilin ha. Kuning gusto ko lang maging transparent. Gusto ko malay kang Ginoo, no? Nga mapundar para nga may duog kita nga sa diin. Matipunan naton nga nag-aalagad kita sa Ginoo. No? So, ang pag-alagad sa Ginoo again, it is a privilege. Pribiliyo ni para sa aton nga mag-alagad kita sa iya. Okay? Ang pag-alagad sa Dios, it is a privilege. Kag ang number 2 diri nga reason, to serve God is a priority. Ang pag-alagad sa Dios is a priority. According to Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. In all thy ways acknowledge him. Ang point diri nga he is our priority. He is our priority because sang ano? Because ang director kang aton nga kabuhi is the Lord himself. He shall direct thy path. Siya ang director kang aton nga kabuhi. He leads us, guides us, protects us, and directs us to the right path kang aton nga kabuhi. And we will not be misguided. Hindi kita magtalanggid kung ang direktor natin kang aton nga kabuhi amo ang Ginoo. So, why we serve God as our priority? Again, sila itong kay na He is the director kang aton nga kabuhi. And secondly, nga siya nga atong priority kang aton nga pag-alagad because He is the source of all the blessings. Siya ang gingalinan sang tanan nga mga pagpakamaayo kang aton nga kabuhi. That is why ginabalikan ta siya nga aton nga priority. Do prayobla ang employer naton ti siyempre kung sino nga aton nga employer, ang aton nga time hindi randa aton kundi nga ana randa kang aton nga employer kay siya ba'y in return ginabayran yang aton nga time nga gina-serve ta sa iya. Ang time ta anar na katon nga employer. Kag rather gaymo kita nga paano ta i-please ang aton nga employer. Amo marang aton nga employer is God. He is the owner of our life. Nga luyag ta nga i-please ang God sa aton nga kabuhi. Kag siya mangin aton priority kang aton nga kabuhi. Okay? And thirdly, why God must be our priority? Because we love Him. Kay gugma kita sa iya. Kung why kita gugma siguro sa iya, why man kita diri, di ba? Why kita sa sininga church, why kita sininga aga. Why kita nagalagad sa iya. He is our priority because we love Him. And then we serve Him. Pareho kang aton nga asawa. Ang aton asawa, dapat priority ta man aton mga asawa, no? O kung priority ta man aton mga bana, priority ta man aton mga kabataan. Di ba? Because we love them. Kag dapat kita mag-serve sa ila. Mag-serve kita sa aton nga wife, sa aton nga husband, sa aton kabataan because we love them. Amo man ra sa Dios. Ang Dios naton is a jealous God, hindi pwedeng hindi mangin priority siya.
kay majilos barang aton nga asawa aton bana mo kun kay iban nga aton kabataan kun maunahon tang iban nga panimalay. Iban nga tao. Amo mara ang Dios is a jealous God and God must be our priority sa aton nga paghigugma kag sa aton nga pag-alagad para sa iya. Okay? Siling sang Bible in the book of ano kanina? In sambit dira siling sang 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if any provide not his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than ano kani an infidel. Ang isa ka tawo kuno hindi siya kabalo mag-provide sang kinanglanon sang iyang kaugalingon kag especially sa iyang panimalay, iya kaugalingon nga panimalay, ginpangiwala niya ang pagtuo kag labaw pa siya, sobra pa siya sa unbeliever. Himyat pa kanigli unbeliever eh. Kaya murag lang ang isa ka Kristiyanon, sobra pa kita sa mga unbeliever kung hindi kita kabalo mag-provide sa atong kaugalingon nga panimalay. So ang point diri is amo mara ang God. Nga ang God naton must be our priority just like our priority is our family, our wife, our children, our husband. Nga luyag sang Dios diri. So amo ni, no? Serving God is a privilege. Serving God is a priority. Is a priority. And thirdly, serving God, by the way, about priority, ang priority choice bala natin kung kaysa it was or it is tested when we are in the crossroad or in the middle of rush decision. Isang kanbala ang aton nga priority ma-measure man dyan mo. Kung dyan kita sa crossroad bala, sa alang-alangan nga tion sa decision, rush decision. Na-remember nyo si Joshua? Anong siligan ni Joshua man? Sila ni Joshua, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, ano sila niya? We will serve the Lord. We will serve the Lord. Si Abraham, amo man siya, ang priority choice ni Abraham, amo man ang God. Sila ni Isaac, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Sila niya tay, ang kahoy kag ang kalayo ara na, pero diin ang kordero nga paghahalad. Why ideya si Isaac nga siya galing ihalad kung talita tay niya. Okay? So ang point nato diri sa part ni Abraham, the priority of Abraham is God. Yeah? The priority choice of Abraham is God. Again, amo sa kabuhi naton. Kag ang number 3 diri, to serve God is power. Gahom ang pagpangalagad sa Dios. Madamo nga mga tawo nga wants to be always on the top. Gusto sila pirmi sa ibabaw or in the position. Ang kay Jesus, sila ni Jesus, if any man desire to be first, the same shall be last of all and servant of all. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. Ang principle yan ni Jesus, kung gusto kita nga mangin on top kita or in the position, isiling niya, we must be servants of all. Dapat mangin alagad kita sa tanan. So ang nagatao gali sang promotion sang God unang gigali mahalin kita sa idalom. Nga ang Dios amo maga-lift up sa aton kung manginara kita sa ibabaw. Ang kabuhi ni Kristo Jesus nga aton Ginoo, again sila naton kina a good model para sa aton sa pag-alagad sa Dios. Ang iyang humility ginpakita niya. Kag ang sa iyang humility there is power.
Nagdaog ang iyang humility. There is power in humility ni Lord Jesus Christ. Si Apostle Paul, ang iyang humility ni Apostle Paul, in Romans chapter 1, verse 16 and 17, I am not ashamed the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Si Apostle Paul, ginpakita niyang humility sa iyang kabuhi. Si Apostle Paul, no? Why niya ginkahuya ang gospel of Christ? Kaya ang gospel ni Christ amo niyang power of God unto salvation. Paul is serving the Lord by preaching the message of the gospel with power. Ang ini nga power is to change the lives of the people. Nga magtuo sila sa kay Kristo Jesus. Sometimes ang God gina-reveal niyang iyang strength sa aton nga mga weaknesses. Sa weaknesses ni Apostol Pablo, ginpakita ni Jesus ang iyang strength. Ano siling ni Jesus sa kay Apostle Paul in 2 Corinthians? Siling sang Bible dira. No, nga my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sa weakness na Pablo, gin-reveal ni Jesus ang iyang power kay Apostle Pablo. Sa mura gali nga ang pag-alagad naton sa Dios, serving God is power. May ara gali nga power ang God nga gina-reveal niya kanaton sa tion gali nga nag-aalagad kita para sa iya. Na? May isa diri ka istorya nga ang iyang title is The King's Message. The King's Message. Natabo ini sang January 21, 1930. Ining si Harold Vidjan, isa ni siya ka do radio operator. Karon, before nga maghambal ang King of England, nakita ni Harold Vidjan nga ang wire cut siya bla ginutod. Di siyempre hindi mabatian sa radio kag sa bilog nga nation kang Great Britain ang tingag kang hari kay paano para kay nautod ang wire, hindi ra magdalagan ang kuryente. Agod nga mabatian ang iyang tingog sa bilog nga pungsod. Pagkita ni Harold Vidjan sang utod nga kwan nga wire ginkaptan niya from sa iyang sa piyak nga ano niya nga wire kag samtang nagalatay ang ang electricity sa iyang lawas nga gina-ignore niya lang ang pain samtang galatay ang naga-surge ang circuit sa iyang lawas kag samtang nagambal raman ang King of England, no, sang mensahe. So according diri sa aton ginabasa, Harold Vidjan grasped one end of the broken wire in his right hand and the other in his left, thus restoring the circuit. Electricity surged through his body, ignoring the pain. Vidjan held on until the king had finished his address. Tubtob nga natapos ang hari ang iya nga mensahe. Kaya mo man dyan sa kabuhi naton, no? Nga tugutan ta nga mangin conduit kita o kung palagyan kita sang Diyos ang iyang nga mensahe sa aton nga makabuhi regardless of the cost to us. Kung ano man ang mangin resulta sa aton, the good news will be proclaimed around the world. Dapat nga mabantala naton ang iya pulong. Kung diin man mga labutan ang iya pulong sa siningatan nga mga mensahe sa iya nga mga alagad. But thankful kita nga may mga nanlagad nga mga mediums, no? Facebook, online, or sa din whatever, nga mga mediums of communications nga malabutan ang pulong sang Dios. Thankful kita dira kay ina ginagamit sang Ginoo nga mapalapnag ang iya nga pulong. No? Ang aton lang diri nga mangin kita palagihan sang Ginoo sang iya nga mga mensahe sa aton mga kabuhi. Okay? Ti damdaman ta nga ining mayong balita ni Kristo Jesus is the best good news in the world.
pinakamaayo nga mayong balita nga dapat mapalapnag sa bilog nga kalibutan. Siling ni Paul, I am not ashamed the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Sa pag-alagad naton sa Dios, remember, no? Nga serving God is a privilege. Serving God is a priority. And serving God is power sa aton makabuhi. Hindi kita mangin happy kung hindi ta ma-priority, hindi ta kabigan nga privilege ang pag-alagad sa Dios. Kag hindi man kita happy, there is no power inside of us sa ato nga kabuhi. Kung hindi ta mabatyagan nga ang pag-alagad gali sa Dios is naga-create gali sang happiness sa ato nga kabuhi. No? So there is power sa sulod naton kung kita gali ma-feel naton ang pag-alagad sa Dios, isa ka privilege, isa ka priority, and it is power ang pag-alagad sa Ginoo. Okay? So dili lang kita mag-end sa ning aton nga meditation sa iyang nga mga pulong and hoping again and praying nga ang pag-alagad naton sa Dios kabigon ta nga pribilehiyo ini samtang may panahon pa kita, no? May panahon pa kita. Thankful kita kay ginasagyapon ang good health ara sa aton. Ginagamit kita sa Ginoo in one way or the other sa iya pulong kag kabigon naton ini no nga privilege ang pag-alagad. Mag-pray kita sa pagtako. Lord Jesus, thank you sa sining adlaw. Salamat Lord sa mga kauturan. Salamat sa amon nga pagugpong sining adlaw. Amon pangamuyo sa gihapon Ginoo nga tagi kami sang kainit kabakod kag itanom sa amon Lord ng mga kaisipan ng amon nga pag-alagad sa imo Lord. Isa ini ka pribilehiyo, isa ini ka dapat namo natagan sang priority. Ginoo kay ti kun wa ikaw sa amon kabuhi, we are also nothing without you, Father. Kag ang amon pangamuyo nga ang amon health sa gihapon ikaw naghatag sini. Isa ini ka blessing para sa amon kag dapat namon i-appreciate ang kabuhi nga gikan sa imo kag ang kusog nga ginatag mo sa amon nga makatrabaho kami kag makaalagad kami Ginoo sa imo. Kuha Lord ang mga kaluyahon namon sa pagpangalagad sa imo Lord. Kag mga kauturan pangamuyo namon ikaw sa gihapon maga-strengthen sa ilang makuluyahon man, maga-provide sa ilang need. Kag salamat sa gihapon sa amon nga paghugpong sa tagsa ka Domingo nga adlaw sa sining nga duog. Lord, hindi mag-usik ang amon nga pagpangalagad. Kag kabay Lord nga ikaw gid magkakigukod sa amon tanan. Salamat kag pangayo kami pasaylo sa amon mga kukulangan sa imo sining adlaw. Salamat sa liwat kag amon pangamuyo makauturan namon ni namon kabahin sining adlaw. Ikaw magahatag kabakod kusog kag maga-comfort sa ilaman Ginoo. Salamat kag iniamon pagpangamuyo sa liwat in Christ's mighty name. Amen and amen. Good morning everyone. Sige, magatakop kita sa isa ka ambanan. Okay, sa aton na closing song. Kaya kita 59, if that isn't love. We left the splendor of heaven. He left the splendor of heaven. Ready? Sing. He left the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry, there's no star in the sky, and the sparrow
a myth. There's no star in the sky and sparrow can fly. Kung wala ang love nga nag-exist sa kabuhi natin. Okay? Thank you for that great love sa God para sa atin. So in closing, may I request again, Pastor Sam, to close sa pagpapit ng oil. Amay naman nga lagi po. Salamat sa inyong Lord. Salamat sa blessing. Salamat sa Lord sa pagpapamain mo. May lawas, protection, guidance, may lagi Lord na espiritu. Sa Diapon, Yes. daw pagpapabuli. And Lord, tagay na kami namin pagmisaron. Yes. Paano na munihan ang mga bagay-bagay. Hindi sa rin na munihan. And Lord, magtangog dito kami sa imo. Sa imo di kami mga yupulik, sa imo kami ang surya, sa imo di kami mapalabot sa mga bagay nga kung may sakit man sa buot, may kinanglanon, may kinawalpon sa pamilya, sa imo kami mapalabot ikaw ilang sa buligid. Patawara kami sa amon kasalanan, ako namon nga makasala. Kami may mga nakuna-una kami nasala, may mga nahampal kami, may mga nabuhat kami nga hindi tsakto nga nakasakit kami sa buot nito pasensyahan kami. And Lord, tagay kami Lord sa kalipay sa among tagipusoon sa pagpululukaay kag salamat man Lord nga wala kang kababaya. May time nga wala-wala gid pero wala kang kababaya nga magtimulong. Gapakita kagid, gapamatugaan kagid nga wala mo kami nababayan bilang anak mo. Salamat kung may mga nagkamasakit man, kung may mga kulang man sa pagway, or kung may kinanglan sa lawas nga isustinar, buligigit Lord, ikaw ginamon kusog ko kabakod, ganangok kami sa inyo. Wala kami may mo kung wala ikaw. Wala kami kasalig sa amon kaugalingon, wala kami kasalig sa amon kaalam, kundi kasalig kami sa imong gahom. Lord, itumunhi kang itong simbahan, Lord, ipati kami yan. Nga wala sa iban nga motibo nga magtungkol sa simbahan, hindi ka huli pabugal, hindi agod nga ipabalo-balo nga amo ini, kundi Lord para niya sa iyo. Lord, gamit ikaw sa mga tao nga ang tagipusoon genuine katama. I know na ikaw yung magabalik sang sobra pakapilo nga magpakamaayo. Kung di mo nakita amo tagipusoon tama paputi sa imong tubangan. Lord, maghahatag, in Jesus' name we pray. Amen. Okay.